Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Kapag nagtayo ka ng bahay sa ibabaw ng bato. Pero what does it mean? Ibig sabihin, matalino ka kapag ikaw ay nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos. Ipinamumuhay mo yung salita ng Diyos. You put them into practice. No? Pinamumuhay mo. You walk the talk. No? Mahirap naman, nagsasalita ka, huwag kang magmataas, huwag kang magmayabang, sabi mo sa kapwa mo, pero ikaw naman nagmamataas. It means you don't practice. Ha? Sa trabaho, what does God expect to us sa ating trabaho? Na maging masipag. Sabi nga ni Elder J kanina, on time, no? Bakit pagdating sa corporate world? Dahil naka-oras tayo, kailangan maaga tayo. Pero bakit pagdating sa church, pinahihintay natin si Lord? Diba? Bakit? Dahil ba walang time record? Walang biometrics? Dahil ba because we are under the grace of God? Of course not. Pero again, this reminds us that we should be, good in everything that we do. No? Whether sa trabaho, sa church, gawin natin ito na talagang maging masipag. Tunay na Kristiyanong pinatawad ng Diyos is proven by a lifelong practice of obedience, na mayroong pagsunod. No? Kung ano yung inuutos ng salita ng Diyos, we have to obey. Obedience is the key word. No? Pag sinabing maging asin at ilaw ng sanlibutan, meaning tayo ay nandun, nakikita yung liwanag sa ating buhay. No? We may become example, no? Nang nagpapakumbaba, we may become an example of being masipag sa trabaho, no? Kaya pwede kang ma-promote, pwede kang madagdagan ng sweldo because very productive ka sa iyong trabaho. Practice of obedience. This is the key word. True saving faith and superficial, self-deceived religion. No? Building on the rock means hindi ka lamang nakikinig sa mga turo ng Panginoong Yesus, kundi sumusunod sa mga ito, sa araw-araw na buhay. No, hindi lang yung MWF, susunod ka, TTHS, sumusuway ka. Paglinggo, very religious ka, banal ka, kasi magpupunta ka ng church. Pagdating ng kinabukasan, balik ka na naman sa dating buhay, pabisyo-bisyo, di ba? So, inconsistent yung buhay mo. Pero ang sabi rito, ang tunay na ligtas ay merong pagsunod sa araw-araw sa salita ng Diyos o sa ating Panginoon.